Ayan, mga kabunyog, hi! Mga kabunyog, mga kababayan, nagbabiyahe na naman tayo. At tulad ng ginagawa natin, para productive ang biyahe natin habang nagbabiyahe, mag-ano tayo? Biyahe serye. Yun. Ano bang topic natin ngayon? Ayan. Ang pag-usapan natin, mga kabunyog, itong si Kabunyog Lucy Diaz. Si Kibuloy, yung kampo daw ni Kibuloy, sabi ng kanyang abogado, mag-aapila daw. Mag-aapila sa Korte Suprema. Mag-aapila dahil ang desisyon ng Korte Suprema, igrinant ng Korte Suprema yung petisyon na final ng Department of Justice na yung mga kaso ni Apollo Kibuloy at ng iba pang mga co-accused niya noon sa Davao City, yung kasing mga child abuse saka sexual abuse cases, dun yun i-final sa Davao City. Alam nyo kasi, mga kabunyog, sa criminal case kasi ang kaso pinafile yan kung saan nangyari yung krimen. Yan ang magiging venue. Ang venue ng kaso ay doon sa lugar kung saan nangyari yung krimen. Yung mga nangyaring di umano'y sexual abuse at saka child abuse ni Kibuloy at ng kanyang mga co-accused, nangyari yon sa Davao. Kaya doon i-final yung kaso. Kaya lang sa pagkakataong ito, nakiusap, nag-request ang Department of Justice sa Korte Suprema na i-transfer sa Quezon City. I-transfer sa anumang korte sa Metro Manila. Dahil nga, kung doon sa Davao City, una, teritoryo yun ng kampo ni Duterte. Kaharian yun ni Kibuloy, kaharian ni Duterte. So, baka bias ang mangyari. Ang judge doon, baka bias at matakot kasi nandun si Duterte at si Kibuloy. Pangalawa, yung mga witnesses baka matakot rin. So, dahil sa mga dahilan na yan, ni-request ng DOJ na ilipat sa Metro Manila, sa NCR. Kahit saan. So, ngayon, pumayag na ang Korte Suprema sa Quezon City na. Sa Quezon City na, mga kabunyog. Grinant ng Supreme Court yung request na i-transfer ang venue ng pagdinig ng kaso ni Kibuloy kasama yung iba pang mga co-accused, i-transfer sa Metro Manila, particularly sa Quezon City. Ang paliwanag ng Korte Suprema, ganun nga po, para hindi magkaroon ng bias, kasi kung sa Davao, bias yan, teritoryo yan ng Duterte. Pangalawa, para yung mga testigo at yung complainants at iba pang involved sa kaso ay hindi maharas, hindi matakot, kundi malayang na makafunction ng kanilang mandato, at yung mga testigo naman ay malayang makapagsabi kung ano ang kanilang gustong sabihin tungkol sa kaso. So yan po ang dahilan bakit pumayag ang Korte Suprema na sa Quezon City na lang ang nasabing kaso. Doon na lang dinigin sa Quezon City. So, kaya lang itong kampo ni Kibuloy, makikiusap daw sa Korte Suprema na baguhin. Kaya magpa-file sila ng motion for reconsideration. Magpa-file sila ng mag-aapila sila na baguhin yung desisyon, i-reverse yung desisyon, dun pa rin sa Davao dinggin ang kaso. So magpa-file daw sila, mag-aapila sila. Ngayon, ang komentaryo natin dyan, mga kabunyog, sumuko ka muna, Kibuloy, bago ka mag-aapila. Mag-aapila ka hindi ka nga sumusuko. Ang nag-aapila o nakikiusap sa Korte Suprema, yung kikilalanin ng Korte Suprema na karapat-dapat kang pakinggan sa gusto mo dahil kinikilala mo ang jurisdiction ng Korte at nagpapailalim ka sa rule of law.
nagpapailalim ka sa prosesong legal, ay ito, hindi ka sumusuko, nagtatago ka pa rin, may warrant of arrest ng korte. Tapos ngayon mag-aapila ka, mag-appeal ka sa Korte Suprema na baguhin ang desisyon nito. Kasi nga ang desisyon ng Korte Suprema ay pinayagan yung request ng Department of Justice na dalhin na sa Metro Manila, particularly sa Quezon City, ang pagdinig ng kaso ni Kibuloy at ng iba pang akusado. Ay kung ang gusto nila Kibuloy ay baguhin ang desisyon na yon, at sa halip ay sa Davao City uli didinigin yung kaso, kung bago ka mag-apila, dapat itong si Kibuloy, bago mag-apila, sumuko muna kayo. Sumuko ka muna kay Kibuloy at ang iba pang akusado para makita ng Korte Suprema na kagalang-galang kayo at karapat-dapat pakinggan ang inyong pakiusap. Ay ngayon pa lang, hindi nga kayo sumusuko eh. Tapos makikiusap kayo sa Korte Suprema. Anong klase yan? Present daw si Kabunyog dito Labaco, ano? Kaya yan mga kabunyog, dapat ipakita muna ni Kibuloy na nirerespeto niya ang Korte Suprema at ang mga korte. Ipakita niya muna na sumusunod siya sa rule of law, nagpapailalim siya dito. Dahil sumusunod naman siya sa rule of law at kinikilala niya ang autoridad ng Korte Suprema at ng mga korte, yun, karapat dapat namang i-consider ang kanyang request na baka posibleng sa Davao na lang dinggin. Pero kung hindi siya susuko, tapos may kapal pa siya ng mukha na makiusap sa Korte Suprema na sa Davao gawin ang pagdinig, huwag gawin sa NCR, ay humihiling ka ng isang pabor sa Korte Suprema at sa mga korte, tapos ikaw hindi ka sumusuko, and yet may pakiusap ka sa Korte Suprema at sa korte na pakinggan ka. Parang ano na yata yan. Di ba mga kabunyog? Ano yan eh, hindi karespeto yung ginagawa niya. Diyan pa lang, may basihan na kaagad ang Korte Suprema na i-dismiss ang kanyang motion for reconsideration o apila. Kung gusto mo talaga na i-consider ng Korte Suprema na doon sa Davao gawin ang pagdinig, kung gusto mong pakinggan yan ng Korte Suprema, i-consider yan, pag-isipan yan, mag-surrender ka muna, ipakita mo muna na talagang nagpapailalim ka sa autoridad at jurisdiksyon ng Korte Suprema o ng mga korte ng Pilipinas. Ipakilala mo ano mo na yun. Ipakita mo muna. Pero kung hindi mo yan maipakita, wala kang karapatan. Wala kang karapatan, wala kang kay na lumapit sa Korte Suprema at ipakiusap na doon na lang uli sa Davao. Wala yun. Sumuko ka muna, saka ka mag-apila. Yun. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List.